Naghahanap ka ba ng pangnegosyo recipe na siguradong papatok ngayong pasukan? Ito na ang sagot. Subukan mo na. Napakadali lang gawin nito. 1 cup lang din ng cornstarch ang magagamit mo rito, pero magagawa mo ito na ganito karami. 97 pieces na. Una, maganda tayo ng paglulutuan natin. Kahit anong klase lutuan, pwede naman ha. Hindi nyo kailangan gumamit ng ayan, borosilicate glass pot. Maglagay tayo ng 1.5 tubig. Oo. Para sa ating main ingredients, kailangan natin ng, ayan, cornstarch ulit. Mga 1 cup lang. Oo, okay na yan. Simutin natin. Siyempre, bawat latak niyan, binabayaran natin. Para naman sa flavor, kailangan natin ng, ayan, crush cookies. Kahit anong klase ng crush cookies. Ano yan, mga kalahating cup lang kailangan natin. Haluin lang, oo. Ayan, kung mapansin nyo, hindi pa siya nakasalang sa kalan. Kasi para malaman nyo na ano talaga siya. Oo, na kailangan mo nang haluin ng bongga, i-dissolve muna natin yung cornstarch bago natin isalang sa kalan. Pagka sa tingin mo, dissolve na, tsaka mo lang isalang. Okay. Bago isalang sa kalan, ayan, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas. Pwede naman malakas yung apoy. Oo, kung nagmamadali ka, pero kailangan mabilis halo nun. Pero kung sakto lang naman ang pagluto, di ka nagmamadali. Kaya mga ganyang medium fire lang pwede na. Medium heat. Oo, diretso halo ka lang. Ganyan lang. Kailangan kasi ganyan dire-diretso halo para di masunog yung ilalim. Lalo na kung borosilicate glass pot ang gagamitin mo. Yan, nagpalit ako ng sandok. Kasi para mas maano natin yung sulok-sulok. Yung mga sulok-sulok, singit-singit na part ng kaldero. Pagka ganito na yung itsura niya, tingnan nyo, masyado na siyang malagkit. Yan, pagka ganyan na yung itsura niya, pwede mo nang ihalo yung ating condensed milk. Yan, tingnan nyo. Mga kalahating lang to ha, dilata. Kalahating dilata ng condensed milk. Kasi yung kalahati nito, ginamit ko na sa unang rekado natin. Sa unang recipe. Ito yung tsura niya na ha. Diretso lang sa paghalo, pagkasali nyo ng condensed milk. Tapos hanggang sa mag-incorporate na yung texture niya. Okay. Okay, sa mga magtatanong kung ilang oras ba siya lutuin, ayan, hindi ko masasagot. Oo. Kasi nga, pag ako ang nagluto, alam nyo naman, tansyan-tansyan lang tayo. Oo, puro tansya lang lola nyo. Para mas mabilis siya mag-incorporate, para maiwasan yung ganyan texture, mas magandang gamitin naman na ibang halo dito ngayon ay yung wire whisk. Tapos bilisan mo paghalo. Patayin natin yung kalan. Okay, tingnan nyo. Mas smooth na yung texture niya. Smooth na, hindi na katulad kanina na watak-watak. Ayan, diba, bongga. Yan, dapat ganyan na texture niyan. Tapos, pwede nyo na siyang ihango. Ito na yung ating molder. Okay, sa isa nating recipe, ito na yung ginamit ko eh. Kahit anong klaseng hulman, pwede ha. Sa parchment paper, hindi nyo naman kailangan gumamit ito. Pwedeng magpahid ka lang ng mantika. Kasi kahit gumamit na ako ng parchment paper dito, maglalagay pa rin ako konting mantika. Kasi para mas madali siyang tanggalin. Pahiran nyo lang. Kung wala kayong brush, okay lang kahit wala yan. Oo, huwag ipilit. Pwedeng kamay na lang. Pwedeng ganyan, Oo, nung nagsisimula ako sa vlog, kamay-kamay lang tayo, uy. Okay, isasalin na natin to, ha. Oo. Yan. Kailangan, habang mainit pa siya, isalin mo na. Kasi mabilis talaga yan mag-form. Baka mahirapan ka ng ikalat. Ayan, gagamit tayo ng spatula or patty turner. Oh my gosh! Ayan, ganyan. So, dito natin ay pahid yung mga sobra. Sobra eh. Natambak na naman natin. Kailangan talaga nyo ng mantika ha. Yung spatula or yung patty turner nyo. Kasi, yung gagamitin yung panglapat. Kasi nga, para mabilis at super sticky kasi nito. Kahit mainit pa yan, kalalapat lang natin, pwede na nating agad yung hiwain. Oo, bongga, diba? Makikita nyo, hindi ko sinakop yung buong tray. Diba? Ayan, wala siya sa perfectong shape. So, okay lang yan. Gusto ko lang pakita sa inyo na kahit hindi nyo ma-perfecto yung shape yan, okay lang. Paghiwa nito, nakadepende sa inyo kung gaano kalaki, ha? Oo, hindi nyo kailangan gayahin yung akin. Pwedeng pa square yung hiwa, ha? Pwedeng rectangle. Pero ito, sisikapin kong magawa siyang square. Ulitin ko, ha? Hindi namin to tinibenta. Hindi tinitinda. Kami lang mismong kakain. Para naman sa coating, ito naman kailangan natin. Crush cookies pa din. O ibagay natin sa ginawa natin flavor. Crush cookies din. Diba? Napakadali lang.
Kayang-kaya nyo to, kahit di ka man magluto. Tansyahin nyo lang yung paglagay ha, as desired. Depende kung gaano karami or kung gaano karami yung kailangan nyo. Kailangan or gusto nyo. Nakadepende sa inyo. So, kakamayin ko na lang siya. Huwag kayong mag-alala. Malinis naman ang kamay ko. So, sa mga ano dyan, oo, sa mga kulang pa ang kagamitan, huwag kayong mag-alala. Kung nakikita nyo sa internet ay kompleto na ang gamit. Ayan. Huwag mag-alala. Okay lang kahit gumamit kayo ng mga mano-mano. Ayan, kahit kinakamay. Oo. Oo, hindi naman habang buhay wala kayong kagamitan. Hindi habang buhay kulang-kulang ang gamit nyo. Dadating din ang araw na dadami din yan. Syempre magsipag pa rin, di ba? Huwag intay lang, dapat magsipag. Oo. So, ganyan yung tsura niya, ha? Sarap! Tingnan niyo naman kung gaano ka-fluffy yan. Para naman sa mga nag-iisip kung ano nga bang pwedeng magandang lalagyan dito sa recipe natin. Ayan. Ito lang naman ang maisasuggest ko sa inyo. 100 pieces na laman nito. O diba? Marami ko na malalagay. Okay. Tapos, ganito siya. Yung kabilang side sealed na. Yung kabila open pa. So, kung saan yung open, dun mo ilalagay yung product mo. Kamayin na lang din natin. Okay. Yan siya. Isa-isa lang. Okay, tapos, oo, eto naman yung ating sealer. Ayan, mini sealer, ganda nito. Uy, very useful. Meron na rin siyang kasamang cutter sa loob, kaya dalawa yung pindutan. Isang pang sealer, isang pang cutter. So, ito yung power button niya. Yan, power switch. Okay, on mo lang yan. Kailangan iilaw siya dito, kita nyo. Ayan, kailangan iilaw yan. Kapag umiilaw na, pwede mo na siyang gamitin. Ito naman, dito sasalpak yung charger mo. Pwede yung charger ng cellphone yung gamitin dyan. Diyan na siya i-sealed. Tingnan nyo. Pag pinindot nyo itong nasa bungad, yan yung pinaka-sealer mo. Okay, iipit mo lang dyan yung pinaka-wrapper mo, plastic. Tapos, ready to go ka na. Hatakin mo na. Kung halimbawa naman, hindi ka makahanap or wala ka pambili ng ganitong mga lalagyan, mura lang naman to. Oo, mura lang to. Hindi abot ng 100. Baka nga nasa 40 plus lang to eh. Pero kung hindi ka makabili ng ganitong lalagyan, pwede naman. Or kung wala kang sealer, pwedeng hindi naman to yung gamitin mo. Halimbawa, nagtitinda ka ng fishball kikiam dyan. Pwede mo tong isabay dun. Oo. Tapos, toothpick na lang. Pag may bibili, ganyan gawin mo. 3, 10 pesos. O, diba, bongga. Para siyang dugo. Betamax. Tama ba? Kulit. Pero dessert. Bongga. So, yan, lalagay natin siya sa rep. 24 hours yung suggestion ko dito sa shelf life, pero tumatagal din siya hanggang 2 days, ha? Okay. Pati yung Graham Maha Bites natin, ganun din.